Welcome to Feast Dagupan! Kailangan kong bumuelo kasi 2 weeks kong hindi nagawa yon. So kailangan kong bumuelo. Welcome to Feast Dagupan. I want you to go around as one family. Go around, hug or fist bump kung di mo kakilala, and tell every person that you will meet, God loves you. Come on, 30 seconds. God loves you. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's give the Lord a big shout of praise! City Mall, food court, Merrimart, parking. Know that God loves you. Amen. I would like to welcome those who are joining us for the very first time. Raise your hand. Gusto lang namin kayong i-welcome. Welcome po. Welcome. Thank you for joining us sa Feast Dagupan. If ever you're a first-timer after the feast, makita po tayo sa corner na to. I-welcome po namin kayo at meron po kaming regalos sa inyo. Those na nasa City Mall, nasa food court, please feel free to join us. This is for free. Pero if ever hindi nyo maiwanan yung pagkain ninyo, okay lang po. Kahit dyan na po kayo mag-feast. My name is Brother Bars Lumibaw and I'm the servant leader of Feast Dagupan. Also, those who are joining us online sa YouTube at Facebook, maraming salamat. I am praying that one day, makasama namin kayo dito sa City Mall. Kasi ibang-iba ang saya dito. Ibang-iba ang experience dito. Again, welcome to Feast Dagupan. Na-miss ko kayo. Ako ba na-miss nyo? Alam nyo, dahil na-miss ko kayo, may joke ako tungkol sa airport. Kaso, naiya ako. Ano ba? Oh, buffering. Yun na yun eh. Naiya nga ako, di ba? Speaking of airport, 2 weeks po, wala po ako dito and I would like to apologize. 2 Sundays ago, nasa Lux Retreat po kami. It's a retreat for couples. And then last Sunday, Father Marlon and I led a pilgrimage of hope to Cebu. And just to share, miracles did happen in that pilgrimage. And I hope sa susunod na pilgrimage natin, makasama na kayo. Ayokong sabihin to, pero nung hindi kayo nakasama nung Cebu, you miss half of your life. Great food, great spiritual experience. Grabe, ang ganda ng kwentuhan, ang ganda ng tawanan, dreams, yung mga pangarap natin, unti-unti nang magpo-progress dahil napag-usapan namin in that pilgrimage. We met very beautiful Cebuanos and Cebuanas. Ewan ko yung iba ata nagka-love life. At dahil nung nasa Cebu kami, nag-reflect ako, napatanong ako. Tinanong ko ang sarili ko ng tanong na to. Next slide. Titigas ba ang buhok ni Lapu-Lapu kong Magellan? Gusto ko yung reaction niyo. Are you ready to receive God's Word today?
If you're ready, I want you to raise your hands. If you're comfortable, kung komportable ka, just raise your hands. And let's honor the word. Friends, this is the word of God that tells you, mahal na mahal kita. Kahit sino ka pa, maging sino ka man. We honor the word. We sing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I want to share this word sa inyo before you sit down. Matthew chapter 20 verse 28, it says, the Son of Man. Who is the Son of Man? Jesus. Jesus did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. I want you to absorb that and allow that verse to speak into your heart. That is your Jesus. That is your King. Jesus, thank you for giving your life to us, for us. Thank you for being our King. Thank you for being our Savior. Today, Lord, we open our hearts, we open our lives to your message, to your word, because we believe that this can change our lives for the better. Jesus, let's journey together. Let's do this together. This we ask in the name of your name, Jesus. Amen and amen. We sing to the word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big, big hand. Love Him today. At habang papaupo ka, pakisabi sa katabi mo, may message si Lord sa iyo. Woohoo! I am excited. Kamusta po kayo? Kamusta ang work? Kamusta ang buong linggo nyo? Kamusta ang negosyo? Kamusta kayo? Alam ko, most of you, perhaps this week, napagod. Parang siya. But you have come to the right place. I know you're tired. I know you want rest. You've come to the right place because Jesus is here. You have come to the right place to take a rest. A rest in God's arms. Next slide tayo. You gave your best this week. Now give yourself some space to be loved and restored. Ito ang pahinga mo. Pakisabi nga sa katabi mo, ito ang pahinga mo. Binigay mo ang best mo sa trabaho this week. Binigay mo ang best mo sa negosyo mo this week. Binigay mo ang best mo sa pag-aaral mo this week. Binigay mo ang best mo sa pagre-review mo this week. It's time to give yourself a space to be loved and restored. And this is your space. This is Feast Dagupan. Hope is here because Jesus is here. Kahit sino ka pa, whether you are starting in the faith, whether sanay kang magtaas ng kamay, whether nayaya ka lang, whether sa ngayon nakukornian ka pa, you are welcome here. We just want to love you. This is your family. Today is the last installment of our series 9 to 5. Last talk na po ito ng series natin 9 to 5. Again, 9 to 5 ang pinag-uusapan natin. It's about work, it's about hanap buhay, it's about negosyo, it's about your calling, it's about what you do. Kahit retired ka na, may work ka pa rin. Ano yun? Mag-alaga ng apo. O kaya naman mag-alaga ng bahay, maglinis ng bahay. Yan ang pinag-uusapan natin in this series. Tanong,
Kayo po ba ay nagkaroon na ng ibang perspective o tingin sa trabaho ninyo, sa negosyo ninyo, sa pag-aaral ninyo, sa ginagawa ninyo, sa calling ninyo, habang kayo ay nag-undergo ng series na to? And my prayer is this, sana po nagkaroon kayo ng ibang tingin sa trabaho nyo, sa ginagawa nyo. Hindi yung parang Lunes lalamat. Sana po nagkaroon ka ng ibang tingin sa ginagawa mo. Ay, Lunes na. Because few weeks ago, we said that your work is your worship. I hope and pray nagkaroon kayo ng ibang perspective sa inyong ginagawa sa buhay. Alam niyo po, may mga nag-PM sa akin and some of them are here. Hindi ko na po sasabihin kung sino-sino sila kasi hindi po ako nakapagpaalam na ikikwento ko sila. Pero some of them are here. Sabi nila, nagpapasalamat sila na this series ay na-bless sila. Why? Kasi nagkaroon sila ng ibang perspective sa trabaho. May isang nag-message sa akin, sabi niya, maraming salamat Brother Bars for this series. Bakit? For years, take note, years, not just months or days or weeks, for years, struggle ko yung trabaho ko. Alam mo yung parang hinihila ko na lang yung paa ko, papunta ng trabaho. Pero dahil sa series na to about work, nag-iba ang tingin ko sa trabaho ko. Yes, hindi ko ganun kagusto yung trabaho ko. Hindi naman yun yung pangarap kong trabaho. Pero because of this series, nagkaroon ako ng ibang tingin sa work ko. Others naman, yung isa naman, nakapag-message sa akin, ang sabi niya, Brother Bars, thank you for this message kasi hindi ko rin alam kung nag-glorify ko ba ang Diyos sa work ko. Pero because of this series, na-realize ko, oo nga, I can glorify God through my work. I can worship God through my work. Alam niyo po, reading those messages made me thank the Lord more kasi He is using the feast to create miracles for our brothers and sisters. Yan ang maganda sa community natin. Hindi lang spiritual ang pinag-uusapan natin lahat ng area natin sa buhay. And we put Jesus there. Indeed and amen, miracles do happen in Feast Dagupan. Amen ba tayo dyan? The title of our talk is this, Jesus had a job. Talk 5 is this, Jesus had a job. Talaga ba, Brother Bars? Si Jesus may trabaho? Oo nga naman, siguro ang trabaho niya yung ministry niya. Yung nagpagaling siya, yung nagturo siya. Baka yun yung tinutukoy mo, Brother Bars. Sabihin nyo, Hindi yan ang tinutukoy ko. Hindi ministry niya ang tinutukoy ko, Mamaya malalaman nyo, ano pa yung naging trabaho ni Jesus? And my one big powerful message for you is this. Kahit ito lang ang matandaan ninyo, sa lahat ng sasabihin namin, okay lang. God sees your hidden, ordinary work. Pakisabi nga sa katabi mo, hawakan mo ang kamay niya, sabihin mo, God sees your hidden, ordinary work. Here's a fact, 99% of your work is hidden. Hindi naman lahat ng ginagawa mo nakikita ng boss mo. Hindi naman lahat ng ginagawa mo nakikita ng katrabaho mo. Hindi naman lahat ng ginagawa mong trabaho nakikita ng mga kasama mo. Diba? Naalala ko yung suki namin na karpintero. His name is Joel. So kung may aayusin sa bahay o kaya anything na patungkol sa bahay, siya talaga ang tinatawag namin. Magaling siya. Alam niya lahat, all around, lalong-lalo na sa bidet. Pakita natin yung picture. Ginawa niyang ganyan. Ato matindi. Ginawa niyang microphone. Hindi, pero joke lang, hindi niya ginawa yan. Kidding aside, si Kuya Joel, magaling talaga yan. Okay. Mula pa doon sa dati naming bahay, hanggang doon sa bahay namin ngayon, kasi lumipat na nga kami, siya talaga yung kinukuha namin. Kahit sa kanila mama at papa, siya rin ang kinukuha nilang taga-ayos, karpintero, kahit sa tita ko, siya talaga, si Kuya Joel. All around siya. Tubero, karpintero, nagpipinta, nagwe-welding, nag-aayos ng mga sirang gamit, electrician, name it, kaya ni Kuya Joel yun.
Pero most of the times, hindi naman namin nakikita lahat ng ginagawa niya. Kasi most of the times, wala kami, may pinupuntan kami, or most of the times, umaalis kami ng bahay, o kaya may ginagawa rin kami. So most of the times, ang nakikita lang namin ay yung finished product. Yung tapos na, yung finished product niya, yung nagawa na niya. Hindi ko talaga alam ang pinagdaanan nila para magawa ang isang bagay. Hindi ko talaga alam ang pinagdaanan nila para maayos ang isang bagay. Hindi ko alam kasi hindi ko nakita. Hindi ko talaga alam. Again, tulad din ng sinabi ko kanina, 99% of their work is hidden. Another reason kung bakit ko to sinishare, si Kuya Joel sa inyo ay ito. Alam nyo ba, kapag tayo ay nabubuhay na nung first century, for example, itong feast natin ngayon, ang nasa era tayo ng first century, hindi si Kuya Joel ang sinishare ko. Alam niyo kung sinong sinishare ko sa inyong karpentero? Tanong niyo kung sino? Si Jesus. Malamang sa malamang ang sample ko si Jesus. Malamang sa malamang gumagawa ng bidet na may microphone si Jesus. Siya ang ina-example ko ngayon. Bakit? Kasi yan ang naging trabaho ni Jesus. Bago pa siya gumawa ng ministry niya, bago siya magpagaling, bago siya magturo, 3 years lang niyang ginawa yon. Bago niya gawin yon, ano siya? Karpentero. Yung trabaho niya, trabaho ni Kuya Joel. At ano yung naging trabaho ni Jesus? Tagapinta ng kotse. Car painter. Hindi yon, joke lang yon. Ang trabaho niya, carpenter. Carpentero. Actually, all around, iba talaga nag-isip. All around carpenter. Naalala nyo, nakasulat sa Gospel of Mark, nung nakita siya ng mga taga-Nazareth, ng mga kababayan niya, nung sabi nila, next slide, is he the carpenter, the son of Mary? Di ba yan yung karpentero? Bakit siya nagtuturo? Bakit siya nagpapagaling? Bakit siya nagmimilagro? Di ba karpentero lang yan? Kapag ita-translate natin yan sa original language na Greek, ang talagang sinabi, ito, is he not the tekton? Sabihin nyo nga, tekton. Tekton is carpenter, the son of Mary. Ano ang tekton? Ano ang ginagawa ng isang tekton? Tanong nyo kung ano? Ang ginagawa ng tekton ay yung ganun din sa ginagawa ng mga karpentero ngayon. Pero mas malawak pa doon. Ibig sabihin, all around sila sa all around. Nasusundan nyo ko? Tekton ang tawag doon. Halos lahat ginagawa nila. Tignan nyo to. Next slide. Isa pa. Ano ba kasi ang pinagkaiba ng whale sa wood? May sumagot. Yung whale ata balyena. Tapos yung wood kahoy. Di ko lang sure ha. Today, a carpenter works with wood and makes furniture. Di ba? Upuan, mesa, cabinet. Indeed, tektons did work with wood. Mga wood din, kahoy din ang ginagawa nila dati. Especially when they built roofs and doors and farming tools na pang-araro at yung mga yoke. Kaya nga si Jesus, di ba anong sabi niya? If you want rest, if you are worried, carry my yoke. Sabi niya, di ba, bakit sa dami-dami ng example niya yoke? Kasi karpentero siya. Nasusundan niyo ho? So yan ang ginagawa nila Jesus dati. Pero yung timber, yung wood o yung lumber, nung panahon ni Jesus, kakaunti lang yon. Most likely, yung mga tektons, imbes na wood ang ginagamit nila, most of the times, ang ginagamit nila, stone. So, ibig sabihin si Jesus, nagmason din. Naging stone cutter din. Imagine Jesus na gano'n, ha? Ginagawa niya yun. And alam niyo po, ang Nazareth ay isang maliit lang na village. So most likely, pakita natin yung mapa. Most likely, si Joseph and Jesus ay all around na karpentero at construction worker na gumagawa ng bahay sa lugar na yon. Sila yan, construction worker, karpentero, Joseph, Jesus yung tandem.
father and son tandem. Gumagawa rin sila ng irrigation canals, tsaka olive oil presses. Lahat ng yan ginagawa nilang mag-ama. Silang dalawa ni Joseph at ni Jesus ang gumagawa ng mga yun. Na-imagine nyo? Huwag nyong imagine ngayon na si Jesus nagpapagaling ha. I want you to imagine na si Jesus nagkakarpintero, nagmamartilyo, naglalagare. I want you to imagine that. That Jesus, that image. Pero alam niyo po, sabi ng mga historian, sila Joseph at Jesus, hindi lang daw sa Nazareth nagtrabaho. Pati na rin sa mga karatig bayan ng Nazareth. Tulad ng Sepphoris. Ang Sepphoris po, 1 oras ang layo sa Nazareth pag naglakad ka. Layo, di ba? So pati doon nagtatrabaho si Joseph at si Jesus. At hindi lang sa Sepphoris, pati rin sa Capernaum, 1 araw naman ang layo sa Nazareth pag naglakad ka. So imagine niyo yun ha. Ngayon yung mga karpintero, di ba nakabike na? Tapos dala-dala yung gamit nila, di ba? Nung panahon ni Jesus, syempre wala pang bike, di ba? Naglalakad si Joseph at si Jesus, dala-dala yung mga materials sila pang karpintero, pang construction, ng 1 araw, 1 oras bago pumunta doon sa kanilang pupuntahan. Can you imagine that? They built city walls, drainage systems. Yung mga nakikita nyo dyan na gumagawa ng drainage, ginawa din ni Jesus yan. Nagkarpintero siya, nag-construction siya. And of course, they get paid. May sahod din siya. Binayaran din si Jesus, sila Joseph. Kumbaga yun yung pamumuhay nila, hanap buhay nila. Now, why am I sharing this image of Jesus sa inyo? Ask me why. To let you know, pakinggan nyo mabuti ito, huwag nyong palagpasin to. To let you know, si Jesus, tulad rin natin. Si Jesus, nagtrabaho din ng ordinary work. Ang alam kasi natin kay Jesus, extraordinary work, miracles. Pero hindi. Si Jesus nagtrabaho din ng ordinary work na ginagawa natin. Ibig sabihin, naranasan din niya yung nararanasan natin sa trabaho. He can relate. Why? Nagtrabaho siya. Kaya ngayon, ano man ang nararamdaman mo, pinagdadaanan mo sa trabaho mo, know that Jesus understands you. And He will comfort you. Nabibwisit ka sa boss mo, naintindihan ka ni Lord. Nakukulangan ka sa sahod mo, naintindihan ka ni Jesus. Nakaka-resign ka na, naintindihan ka ni Jesus. Toxic ka na sa trabaho mo, naintindihan ka ni Jesus. Why? Naramdaman din niya yun. And He will comfort you. Hawakan mo ang kamay ng katabi mo, pisilin mo. Sabihin mo, iko-comfort ka ni Jesus. Now, para mas laliman pa natin ito, we will share with you 3 points for you to ponder and reflect upon. Ilan uli? 3. And habang sinishare namin ito, I want you to imagine Jesus. Huwag niyo munang imagine si Jesus na nagmimilagro. Imagine Jesus na ganito ang ginagawa niya habang sinishare namin yung 3 points na to. Are you ready? For the first 2 points, let's welcome our youth ministry and Camp Calle head, Brother Cedric Baranda. Happy Sunday, the Feast Dagupan family. So before I will give my message today, ayos lang po bang pakisabi sa katabi, nakikita ka ng Diyos. Alam niyo po, minsan sa sobrang gustong-gusto nating magpapansin o ma-recognize ang ating work or ang ating mga achievements, especially sa social media, di ba? Madalas, doon pa tayo nagkakamali, kagaya nito. Ayan, sabi dito, the road to success is always under corruption. This is offended. Give up the good work. Ayan, di ba? Joke lang yan. Joke lang yan, joke lang. So number 1, my dear brothers and sisters, like us, Jesus did ordinary work. Question, nagsasawa ka na ba sa paulit-ulit mong ordinaryong trabaho? Pakitanong ang katabi, sawang-sawa ka na ba? Noong sinimulan natin ang ating teaching series na 9 to 5, may ilan pa rin sa atin ang may ganitong reaksyon.
Brother said, ang trabaho ko sa secular na mundo ay sobrang ordinaryo. Walang kapansin-pansin, hindi naman ako scientist na naghahanap ng lunas para sa may cancer. O isang engineer na gumagawa ng tulay. O isang negosyante na may 300 na empleyado. Kung ganon, siguro masasabi kong naglilingkod ako sa Diyos, pero ang trabaho ko ay sobrang paulit-ulit na lang. 8 oras bawat araw, nakaupo lang sa likod ng desk, gumagawa ng mga nakakabagot na report. Relate? Relate? Diba? But Jesus had an ordinary job too. Lagi nating na-imagine na si Jesus ay isang preacher, isang healer, o isang miracle worker. But the thing is, 3 taon lang niya itong ginawa. So today, I want you to see Jesus as Tecton, holding a chisel, a hammer, a shovel, sweating under the sun for the 12 hours a day, 6 days a week. Karaniwan, di ba? Karaniwan noong panahon nila, ang mga anak ay sumasama na sa trabaho ng kanilang ama. Pagdating ng 12 taon gulang nila. Kaya malamang si Jesus ay naging isang Tecton din, isang manggagawa sa loob ng 18 mahabang panahon. At sa hindi pa nakakaalam, ang earthly father ni Jesus ay si Saint Joseph, isang Tecton din o isang manggagawa. And alam niyo po ba, sa Biblia, sa buong Biblia, walang kahit isang salita na naitala mula kay Saint Joseph. Hindi siya nangaral gamit ang salita. Nangaral siya gamit sa pamamagitan ng pagpapalaki kay Jesus, ang salita. Pakitapik ang katabi at pakisabi, friend, do not despise your hidden years. Do not underestimate the power of quiet faithfulness. In a world obsessed with recognition and validation, God sees you even the world doesn't see you. And in God's economy, the hidden can be a path to holy. Ayos lang po ba magkwento, brothers and sisters? Ayan. So, next slide please. Kuya Bor. Ayan. So, this is my Ate Dana. Ayan. Si Ate Dana, one of my mentor here in our community. And she is from Peace Mega Manila. Ayan. A youth missionary, yet she is not a popular one. She is an ordinary person doing extraordinary things for God. Because she is one of the person who raised these people up to have a missionary hearts for the young people. And the hidden work of being a missionary, you need to attend a lot of meetings, trainings, and you need to study well. And after that, matapos ang kanyang pagiging misyonaryo, nag-resign siya sa mission na yon. Hindi dahil ayaw niya na yung mission na yon, kundi dahil may pangangailangan siya na kailangan punad para sa kanyang pamilya. At siya ay bumalik sa corporate world. Ayan, bilang isang ordinaryong empleyado na nagtatrabaho ng 8 hours a day. But despite of her schedule in corporate work and a new adjustment, doing a lot of stuff for her family, she still managed to serve God as a video editor and graphic designer of their parish in Makati, the National Shrine of Sacred Heart of Jesus. And again, being part of an editor is a hidden work. And our hidden work is like a seed, unseen but growing and impacting to the people who we are serving. Pakisabi sa katabi, friend, walang sayang, you are growing. Number 2, like us, Jesus had to manage money. So, may tanong po ako, sino-sino po dito ang mga gastador? Meron po akong premyo para sa inyo. Ayan, gastador of the year goes to you. Diba? Or minsan ba, may ganito din po ba kayong thoughts? Sabi dito, grabe yung pagkamagastos ko. Parang tumatain ng pera.
Pero confident akong next week magkakaroon ako ng pera na hindi ko alam na dahilan. Diba? Alam natin, diba? Alam naman natin na si Jesus ay hindi isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Ang anak ng Diyos ay hindi namuhay sa marangyang penthouse o sa malawak na hasyenda na may kasambahay. Gusto niyo po ba ng ebidensya? Ayan, let's read this Bible passage. Ayan. Joseph and Mary, 40 days after Jesus was born, walked into the temple and gave the sacrifice of the pair of turtle doves, or 2 young pigeons, in accordance with the dictate in the law of the Lord. Bakit kaya binigyang diin ni Luke ang detalyeng ito na hindi lamb o hindi tupa ang inialay nila Joseph and Mary, kundi mga kalapate? And to get to the point, we need to go back to the Leviticus where it says here, if, however, she cannot afford a lamb, she may take 2 turtle doves or 2 pigeons. And offering a two doves was a provision for a poor people. And Joseph and Mary belong to that class, which will be around 90% of the entire Galilean society. And 2,000 years ago, there was no middle class. At kung sakali mang nagtatanong ka na hindi naman siguro tuwing nauubusan ng grocery si Mother Mary, di ba? Ay lalapit na lang siya kay Jesus at sasabihin na, Jesus, paramihin mo itong tinapay na to, di ba? Hindi ganon, hindi. Naniniwala akong ginawa ng pamilya nila ang lahat na tradisyonal na paraan. Nagtatrabaho sila para kumita, namimili sila ng mga pagkain, nagbabudget sila ng pera, pati nagbabayad sila ng buwis. Ginawa din nila yon. And ganito ang makatotohanang buhay ng anak ng Diyos bago siya mangaral. And to the next point, I would like to call on Brother Bars. Let's give a big hand to Brother Cedrics. Mamaya po, on the after the talk, they will invite you sa Camp Cali. They will say something about the camp. Again, this series is for all. Sabi ko nga po kanina, may hanap buhay ka man o nasa bahay na nag-aalaga ng bata, this series is for you. Retired ka man, estudyante, this series is for you. Whether naghahanap ka ng trabaho, tulad niya, naghahanap po ako ng trabaho, yung ako po yung masusunod, Zumba instructor. O kaya, ikaw naman ay tulad niya na gusto lang ilabas ang potential niya, the perfect resume. Hire me to unlock my full potential. Again, this series is for all of us. Ulitin ko lang po yung one big message natin. God sees your hidden, ordinary work. Pagpatuloy natin yung pinag-uusapan natin. Last point that we want to share with you today. Number 3 is this: like us, Jesus suffered in His work. Sino sa inyo ang nagsasuffer sa trabaho niya? Walang gustong umamin. Yung napipilitan na lang. Yung tipong Lunes na naman. Alam niyo, nag-usap ang isang mag-best friend. Mag-best friend sila nag-usap. Yung lalaki nanliligaw dun sa babae. Sa babae ng best friend. Tapos nagkapalitan sila ng chat messages. Etong sabi niya, what if mag-work tayo? Sabi ng lalaki. Sabi ng babae, di pareho tayong may sweldo. Tulad rin ni Jesus, nagkasahod, nagkasweldo din siya. Bakit? Kasi may trabaho. Tulad din ni Jesus, tulad nyo, si Jesus din, nagtatax din. And mind you, ang laki ng tax niya sa mga Romans. Diba nakaka-relate siya sa inyo? Kasi ganun din ang ginagawa natin. Most likely, sa mga, kapag may project sila, kunwari magbibuild sila ng isang bahay, di ba? Malamang sa malamang, doon sa project sites nila,
meron din siyang toxic na boss. Malamang sa malamang, may mga nakatrabaho din si Jesus na difficult persons. Tulad nung mga katrabaho mong iba. So lahat ng yan, my point is this, lahat ng yan, naranasan niya. Si Jesus, umuwi rin siya na pagod na pagod. Si Jesus, umuwi rin siya na masakit ang katawan. Puno ng kalyo yung kamay. Tulad mo. Si Jesus, umuwi din na amoy araw. Tulad mo. Nasusundan niyo ko? Kasi si Jesus, nagtrabaho din. Bakit ko to sinasabi? Tanong niyo kung bakit? Kasi po ito ang punto ko. Jesus did not have an on and off switch for His Godhood. Ha? Anong ibig sabihin niyan, Brother Bars? Ibig sabihin, hindi siya yung ganito. Dito, Diyos ako. I-switch natin yung pagka-Diyos ko. Diyos hat ang ilalagay ko. Pero pag nasa trabaho ako, trabahador ako, hindi ako Diyos. Hindi ganon. Hindi niya pinaghiwalay yon. Diyos at nagtrabaho siya. At the end of a tiring work day, Jesus was a smelly construction worker. And at the same time, God. Susundan nyo, ang punto nito, hindi niya inihiwalay ang pagiging Diyos niya sa trabaho niya. Parehong Jesus ang nagpagaling ng may sakit at yung nagmamaso, yung naglalagari, yung nagmamartiryo, parehong Jesus yun. Hindi yung, iba yung Jesus na nagtatrabaho, iba din yung Jesus na nagpapagaling. No! Iisang Jesus lang yun. Iisa lang po yung nagbuhay ng patay at nag-ayos ng bubong, nag-ayos ng lababo, ng mga kapitbahay niya. Iisang Jesus lang yun. Siya din po yun. Ibig sabihin, walang on and off switch na, okay, i-on natin yung pagiging Diyos ko. Pag nandito ako sa simbahan, i-off natin pag nasa trabaho. Walang ganon. Now, here's my point. Huwag niyong palagpasin to. My dear Feast Dagupan family, ikaw din. Wala kang on and off switch between being a worshiper and a worker. Yung tipong, nasa opisina ako, hindi ako feaster. Pagagalitan kita, boss nyo ko eh. Nasusundan nyo? Tapos pagdating sa feast, nothing less. Hindi pwedeng magkahiwalay yun. Nasa school ako. Wala ako sa feast. So mambubuli ako. Siga ako dito eh. Pero pag nasa feast, tara feast tayo, mabait ako dito. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng doble cara. Ibig sabihin, you are a worshiper at the same time, a worker. Hindi pwedeng magkaiba ang personality mo sa feast, sa city mall, at sa personality mo sa trabaho o sa school mo. Pakiyugyog ang katabi. Sabihin mo, hindi dapat ganon. Huwag kang doble cara. Kasi si Jesus, hindi doble cara. Diyos siya at the same time, sige, trabahador ako. Nagtratrabaho ako. May invite everyone to please stand. I would like to end with this. I would like to show you a photo. Pakita natin yung picture. That is my mother. That's a photo of my mother. Sumayaw ata siya dyan. Kanya-ganyan. Alam niyo po, pwede magkwento? Kwentuhan ko lang kayo. This week, natanong ko siya, sabi ko, sa tingin niyo, ma, namimiss kayo nung mga workmates niyo sa water district? Kasi po, by the way, si mama ay retired na. Nag-work siya for many years sa water district. And then, ang sagot niya, hindi ko alam. Bakit ko yun tinanong? Bakit ko tinanong yun sa kanya? Kasi po, naalala ko si mama, just to share, nung nagtatrabaho pa siya sa water district,
siya ang takbuhan ng mga workmates niya. Money matters, relationship matters, family matters. Siya ang takbuhan. May conflict sa trabaho, siya ang takbuhan. Ni ultimong yung pinaka-difficult person sa trabaho nila, siya din ang takbuhan. Siya talaga ang lalapitan nila. And should be happy to lend an ear to listen to them. Should be happy also to lend a helping hand para sa kanila. That's why yung mga workmates niya, by the way, kahit na pagod na yan, kung may lumapit sa kanyang workmate niya at humihingi ng tulong, ng listening ears, kahit pagod yan, makikinig yan. That's why yung mga batang workmates niya, ina-inahan siya. Ang tawag sa kanya, ina. Minsan, Mami Jo. Also, at her workplace, she'll see to it na dapat may monthly First Friday Mass sa Water District. And hindi lang First Friday, all special occasions. Ash Wednesday, anniversary, she'll see to it dapat may misa tayo sa Water District. She also organizes their annual retreats sa office nila. So siya nag-organize ng retreat ng Water District. And my dear brothers and sisters, walang bayad yon. Hindi niya rin trabaho talaga yon. Hindi siya binabayaran doon. But she loves doing it. She's happy doing it. Sabi niya, it's her one way to serve her office mates. It's her one way to serve God. Why am I sharing her story? Ask me why. Because I want to share with you a practical suggestion sa trabaho nyo. O kahit sa school, kung nag-aaral ka pa. Are you ready? Next time you're doing a task, make it a task. T-A-S-K. Ano yun? Tiny acts of selfless kindness. In your work, you have tasks. But make it a task also. Tiny acts of selfless kindness. Si Mama had a task. Of course, may trabaho eh. But she made it a task. Tiny acts of selfless kindness. My dear brothers and sisters, at work, we need to be selfless. We don't do this to gain points sa boss natin para ma-promote ka. You do it for your real boss in heaven. And that is God. At nakikita niya yon because God sees your hidden ordinary work. Mga kapatid, can I ask a favor from you? Practice task every day sa trabaho nyo. Sa ginagawa nyo araw-araw. Tiny acts of selfless kindness. Yung malilit na bagay na kaya nyong gawin. This will make you truly happy and truly successful. Sabi ni Mother Teresa, not all of us can do great things, but we can do, next slide, small things with great love. I want you to absorb that. Jesus did small things like carpentry with great love. Jesus had an ordinary job. Ordinaryo lang naman yung trabaho niya, di ba? Karpintero, tekton. He worked with his hands, holding iron, stone, wood. Yun yung trabaho niya. Simple lang. Ordinaryo lang. As carpenter, as tekton, he was offering tasks, T-A-S-K,
tiny acts of selfless kindness to everyone na mamimit niya araw-araw. And my dear brothers and sisters, He calls us to do the same. You offer task every day. Tiny acts of selfless kindness. Pero alam nyo, in the end, yung parehong kamay ni Jesus na nagtrabaho, naging karpentero, was the same hands na ginawa niya to do His greatest work. He did His ultimate task. At ano yung ultimate task na yon? Total act of selfless kindness. This is the ultimate task. Total act of selfless kindness. Those hands na ginawa niya para gumawa ng bahay, to build a home, He did it also to build His kingdom on earth. Jesus served the people through the things na ginagawa niya out of wood. Di ba? And Jesus also saved people through, again, a wood, a cross. I want you to absorb that. Mga kapatid, Jesus knows what you're going through at work. Kasi naranasan niya yan. Naintindihan ka niya, and believe me, malapit siya sa'yo. Why? Nakaka-relate siya sa'yo, and He will never leave you doing your work. Bukas, Lunes uli, papasok ka. Believe me, kasama mo siya. He is cheering for you. He is rooting for you. That's your Jesus. Because God sees your hidden ordinary work. May I invite everyone to please close your eyes. Put your right hand over your left chest. Feel your heartbeat. And let's pray this prayer. Please repeat after me. If you can make it louder, please do so. Huwag mo nang pansinin yung ibang mga nandyan, yung katabi mo, yung dumadaan. No, it's just between you and Jesus today. Pagbigyan mo na si Jesus. Talk to Him today. Close your eyes. Say this prayer with me. Jesus, thank you for your message today. It's a blessing to know that you too had an ordinary job like me. Because I know you understand what I am going through at work. Jesus, help me. I need you. Help me at my work. Help me to be selfless. Help me to mirror you to the people around me. Bless the works of my hands and use it to bless other people. Jesus, I surrender my life to you. I surrender my work to you. I surrender what I do to you. I trust you that all things will work for good. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. We worship the Lord today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.